Amen. Napakabuti ng Panginoon. Iba, hindi pa po nakarating. Pero sabi po ng Mateo, Kapitulo 18, Like, share, subscribe. 20, isa, dalawa, tatlo na nagkatipon sa kanyang pangalan. Siya po ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Kaya po hindi po tayo malungkot, tayo silang sapagkat kasama naman po natin ang ating Panginoon Jesus Cristo. Amen. Kaya Lord, naman po natin papasalamat sa Panginoon. Amen. Lahat ng bagay na ginawa sa atin ng Panginoon sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan, taon, ay dapat po natin yan ipapasalamat po sa ating Panginoon. Lalo-lalo na sa ginawa ng Diyos sa pagpalaya sa atin, sa kahirapan, sa karamdaman, lalo na sa katarusahan. Amen. Kaya po lahat yan, ipapasalamat po natin sa Panginoon. At iiyahan po lahat namin kapag bukas po kayo sa akin, sa lahat ng mga awit. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 124, versikulo 6 hanggang 7. Sabi po dito, sabi po sa versikulo 6 hanggang 7, tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo ay iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad nating ibon sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Amen. Yan po ang pasalamat po natin sa Panginoon. Amen. Pasalamat po natin sa Diyos sapagkat tayo ay nakalaya na. Amen. Amen. Sa ating mga kaaway. Marami po tayong kaaway. Walang po nasipanis po ating kaaway. Kung tayo ay wala pa sa Panginoon, tayo ay diha. Amen. Nasa kita na tayo ng kaaway. Pero sa kabutihan ng Diyos, pamigitan natin Panginoon sa Kristo, tayo po lahat ay nakalaya. Sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng sakit at karamdaman, sa lahat ng kaguluhan na ginawa ng kaaway sa ating mga buhay, tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa Kristo. Amen. Kaya ang lahat ng yan na atin po natanggap galing sa Panginoon, ayaw po natin kalimutan na ipagbalik pa sa salamat sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen? Taas lang po ang kamay sa gusto kong magpasalamat. Lapak po natin ang buhay ng Diyos, ang buhay ni Brother Ross Karen. Tunay nga po na napakasarap magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tunay na kapag tayo nasa Diyos at naniniwala tayo sa tunay na buhay ng Diyos ay mawawala ang stress mo noong araw. Nais ko pong ipamata na balita sa inyo na nung wala pa si Jesus ay yung mga kalamidad pong ganyan ay takot po ako. Nai-stress po ako. Kung ano po pumapasok sa isip ko, nandun yung takot, pangamba. Pero kabaliktaran po ng pangyayari na ako'y natutong kumilala kay Lord, ay naging matibay ako. At kung walang pangamba sa buhay, kahit na anong ulusan dumating, alam ko na hindi tayo pababayaan ni Lord sa magipitan at mga sakuna. Kaya labis-labis po ang kapasalamat sa ating Panginoon, ang kapayapaan na binigay sa akin. At ang araw-araw na kabuhayan ay dinudulot sa akin. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Sabi po ng Panginoon dito sa aklat ng mga awit, ano ba po ang mga dumarating na mga salot o mga bagay sa sanlibutan, hindi po tayo dapat na matakot, mangamba. Sabi po dito sa awit, Kapitulo 21, versikulo 6, bisa ano pa bang dumating na salot pagkagat ng dilim sa pagpuksay, wala kang ikatakot sa araw man dumating. Amen. Sa lahat ng bagay, ano po, dahil po ikaw ay nasa tagay, wala ka dapat ikatakot sa lahat ng mga salot, sa lahat ng mga sakuna, sapagkat naniniwala ka, mayroong Diyos sa iyong magliligtas na kaagapay mo ang Panginoon. Amen. Palapak mo natin ang Panginoon. Sino ka po? As na po ang kamay, buhay na natin. Palapak po natin ang buhay na Diyos sa buhay mo ni
Brad Jose Rosa. God is good. All the time, sa araw na ito ay araw ng Panginoon. Dapat bigyan natin siya ng pasalamatan, papurihan sa lahat o sa panahon. 24/7 ng ating buhay, binigyan tayo pagkakataon na huminga, makita, makarinig, bigyan paglasa, bigyan ng lakas tayo ay makakalakad. Masalamat sa Panginoon na anuman mga suliranin sa buhay natin, dapat natin tanggapin ang mga problema pagsubok. Maging matatag tayo at magkaroon ng kapayapaan. Amen. Ako ay nagpapasalamat, binigyan ko ni Lord ng trabaho. So, kahit na pupunta sa sweldo, kahit na paisi-isi ka lang sa trabaho, hindi lang ito tayo nagtatambay. Ibig sabihin, hindi ako nawawalan sa isang buwan ng trabaho. Hindi ako pinabay ng Diyos na mawala ng pagkain, may kunting pera. So, salamat, magbayar ng mga utang. Salamat nakakita. Salamat sa pag-iingat. At salamat sa buhay na ito na maraming natutulong na hindi niya nabubuhay, huminga. Maraming nagpapa-hospital na talagang nawalan ng pag-asa. Tayo mga tagis may life, maging matatag, maging matibay. At lagi natin pasalamatan ng Diyos. Amen. Pagkaputin po ng Panginoon, lalo na po wala kayong kaligasan ng Panginoon. Sabi po ng ating mga awit, pagkatuloy, versikulo 1, si Yahweh ang ating pastor, hindi ang magkukulang. Kaya ang Panginoon Diyos ang ating inaasahan, asahan mo sa lahat ng bagay na ang Panginoon. Hindi ka magkukulang, proteksyon, gabay, pag-ingat, kagalikan, lahat ng pagpapala at humala, ibibigay sa iyo, Panginoon. Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Ako lang po magpapasalamat sa ating Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na buhay. Wala na po magpapasalamat, wala nang tas ng kamay. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng oras, proteksyon, gabay at pag-ingat ng Panginoon. Amen. Sa aking pamilya, amen. Bagamat may kunting mga bigat, pero narayan po ang Diyos na siyang pumapasan ng ating mga kabigatan. Kaya po, nakikita niyo po na kahit ito yung mga alipin ay matanda na, o gulugod na, gulugod na, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, amen, sa mga kagalakan, ipinagkaroon niya sa akin, amen, hindi po nagtatagumpay ang mga problema na ginagawa ng tao sa aking buhay. At nagpapasalamat po sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan kailanman na hindi rin po nagkukulang sa lahat ng bagay. Nagamit niya ang ating mga anak para po ay pakainin at napakabuti po ng Panginoon. Amen? At ang lahat na yan ay sa Diyos po ang papuri. At dito na po abay, susunod punta tayo sa buhay po ni Sister Arlene Osorman para po sa practice ng Panginoon.